presidente ng iba't ibang asosasyon na mula sa Central hanggang sa Western Pangasinan ang nagtipon upang talakayin ang mga plano para sa pagpapalago at pagpapalakas ng industriya ng bangus sa Pangasinan. Tinalakay sa pupulong ang mga napapanahong isyu at oportunidad sa sektor ng bangus. Pinag-usapan din ang ilang solusyon na maaring isagawas ng bawat bayan para sa pagtutok sa pag-aalaga ng bangus upang hindi tuluyang humina ang industriya. Layunin nito na magkaroon ng iisang direksyon na ang nasabing samahan. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, ang Pangulo ng Samapa, layunin ng pagpupulong na magkaisa ang lahat ng asosasyon sa Pangasinan upang sama-samang itaguyod ang industriya ng bangus. Dagdag pa niya sa tulong at suporta ng lokal na pamahalaan sa bawat bayan, nagawa nilang tipunin ang ilang asosasyon para makisa sa kaganapan. Sinabi pa ni Sibayan na handa silang tumanggap ng tulong mula sa iba't ibang non-government organization, provincial government at iba pa para sa layunin ng grupo. Pagbabahagi naman nito na nanatiling matatag ang supply ng bangus at wala naman anyang inaasang pagtaas ng presyo ng bangus sa susunod na araw. Well, ang inaano po natin is definitely magkaroon tayo ng unified voice, no? Na hindi po nangyayari down to the grassroots, barangay level po. Hindi lang po tayo yung kukuha po tayo ng 2-3 na malalaki and sila na po yung nagre-represent po ng industriya. Hindi po ganon. Ang tama pong pag-ano is at ang epektibo ay talagang kukuha po tayo ng mga nasa laylayan po ng lipunan. Samantala mga kabombo, sa ating balitang pambansa, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas ng isang opisina ng Social Security System or SSS sa Philippine Embassy sa Seoul at ang pagtatayo ng bagong Filipino Consulate General sa Busan. Ginawa ni Marcos ang pahayag sa kanyang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Filipino community sa Busan. Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na ito na mas mapadali ang access ng mga overseas Filipino workers o mga OFW sa mga serbisyong pamahalaan sa South Korea. Anya, ang bagong SSS office ay magbibigay doon sa mga Pilipino na magpoproseso ng benepisyo, magrehistro ng membership at magsumite ng claims nang hindi na kailangan bumalik sa Pilipinas. Layunin din ng inisyatibang ito na palawakin ang programang pangkaligtasan na panlipunan at mapabuti ang akses sa mga serbisyong pamahalaan para sa mga OFWs. Bukod dito, inayaga ni Marcos na tinatapos na ng Department of Foreign Affairs ang mga paghahanda para sa bagong konsulado sa Busan na inaasang magbubukas sa susunod na taon. Ito ay magsilbi sa mga Pilipino sa Busan na Ulsan na ang Gemhi at mag-aasikaso ng mga serbisyong tulad ng pagpaparehistro ng pasaporte, civil registry documents at iba pang consular services. Samantala, sa iba pang balitang pambansa, inaprobahan na ng Korte Suprema ang mga patakaran sa paggamit ng Filipino Sign Language o FSL sa lahat ng paglilitis bilang hakbang para matiyak ang pantay na akses sa hustisya sa mga may kapansanan sa pagsasalita at pandinig. Ayon sa kautusan, mandatory at kwalipikado ang mga accredited na FSL interpreters para i-assist ang mga nasasakdan na may kapansanan o pandinig o yung mga taong hirap din pong na makapagsalita. Gayon din ang mga saksi na may kaparehong kapansanan. Kaugnay nito, pinahintulutan din ang on-site at remote interpreting na protektado naman ng batas para mapangalagaan ang confidentiality at reliability ng interpretations. Nabatid na ang hakbang ay kasunod sa umiiral na Filipino Sign Language Act o Republic Act No. 11106 at pagtalima na rin sa UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Samantala, magiging epektibo ang mga patakaran kapag nailathala na ito sa Official Gazette o dalawang pahayagan ng national circulation. Samantala, sa ating huling balitang pambansa, muling bumisita sa Manila South Harbor ang pinakamalaking support vessel ng Royal New Zealand Navy na HMNZS Otoro para sa isang goodwill visit bilang patunay ng pagtitibay ng ugnayan ng depensa ng New Zealand at Pilipinas. Ito na ang ikalawang pagbisita ng barko ng Pilipinas sa loob ng 5 taon at 6 buwan matapos ang pirmahan ng Philippine New Zealand Status of Visiting Forces Agreement of SOFA
na nagpapalakas sa military cooperation at nagpapadali sa pagpasok ng defense forces ng bawat bansa para sa joint activities. Ayon na kay New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine McIntosh, ang pagbisita ng barko ay napapakita umano ng mas malalim na pagkikipag-ugnayan ng New Zealand sa sektor ng depensa ng Pilipinas. Sinabi naman ni Commanding Officer Robert Welford na bukas ang barko sa mas maraming joint activities sa rehiyon. Gayon din na ang pakipagtulungan sa Philippine Navy para sa mga operasyon nito malapit sa archipelagic waters. Magsagawa din na ang mga opisyal ng barko ng defense engagement at courtesy calls sa Nobyembre 3. Samantala mga kabombo, sa ating balita nga ibayong nga dagat, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at South Korea na President Lee Jae-myung ang matagal na nga pagkakaibigan ng dalawang bansa at nangako nga palalakasin na ang kooperasyon sa depensa, kalakalan at seguridad sa rehiyon. Nagpakita ang dalawang lidera sa sidelines ng APEC Economic Leaders Meeting sa may Gwangju kahapon. Sa simulan ng kanilang pagpupulong, binigyang pugay ni Pangulong Lee ang suporta ng Pilipinas noong Korean War at sinabi niyang hindi malilimutan ng South Korea ang kabayanihan ng mga Pilipino nga sundalo na nakipaglaban kasama ng mga Koreano. Nanatiling isa naman sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan at depensa ng Pilipinas ang South Korea na nagbibigay ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid habang malaki ang kanilang pamumuhunan sa sektor ng enerhiya, transportasyon at digital infrastructure. Noong 2023, itinaas ng dalawang bansa ang kanilang relasyon na santas na strategic partnership matapos inatag ang diplomatikong ugnayan noong 1949. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa matag na pagkakaibigan ng South Korea at binanggit ang ilang mahalagang milestone sa kanilang ugnayan kabilang ang bilateral free trade agreement noong 2023 at patuloy na kooperasyon sa depensa. Dagdag pa niya ang magiging pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation ASEAN sa 2026 ay magbubukas ng pagkakataon upang mas mapalakas ang pagkipagtulungan sa South Korea para sa isang role-based at ligtas na rehiyon ng Indo-Pacific. Sa panghuling balitang ibayong dagat, hindi pa rin nawawala ang nakagawian ng mga Pilipino sa Sri Lanka sa tuwing sumasapit ang undas. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Priscilla Rulio Hisoria, ang Bombo International News Correspondent sa bansang Sri Lanka, na malaki ang pagkakaiba ng mga Sri Lankan sa pagulitan ng undas kumpara sa Pilipinas sa tuwing sumasapit ang November 1. Anya hindi tulad sa Pilipinas na nabibigyan ng pagpupugay ang mga namayapang mahal sa buhay kung saan nagsasama-sama ang bawat miyembro ng pamilya. Mayroon ding paniniwala roon na nakapagtataboy ng masamang espiritu ang pagsunog sa abo ng nyoga. Gayunpaman, hindi nawawala sa mga Pilipino na naroroon ang nakagawi ang pagdalo sa misa sa tuwing sumasapit ang undas at iuwi para magtirik ng kandila kasabay ng pagsasalo-salo sa mga nilutong handa. Nirerespeto na rin kasi anya ang kultura ng mga Kristiyano sa naturang Muslim na bansa. Hindi sila nakapwesto sa isang simbahan lang. Alam mo naman tayo mga Filipino, talagang mga adventurous tayo. Pumupunta sila sa iba't ibang simbahan, tapos nagsisindi ng kandila, lalo na ngayong undas. Halimbawa sa taon na to, pupunta naman sila sa ibang simbahan para doon na naman mag-attend ng misa, prayer, magsindi ng kandila. Tapos pagdating naman sa bahay nila, ando naman yung salo-salo. Tapos darating yung mga konting membro lang daw ng pamilya nila. Samantala mga kabombo, sa ating balita nga incredible, gumawa ng kasaysayan na ang Brazilian skateboarding legend na si Sandro Diaz sa matapos mag-drop in mula sa gilid ng isang 22 palapag ng gusali sa Porto Alegre, Brazil noong Setyembre 25. Ginamit ni Diaz ang isang dambuhalang temporary quarter pipe ramp na may taas na 198 feet na ikinabita sa gusaling kafa. Sa loob lamang ng 8 segundong pagbaba, umarurota ang 50 anyos na atleta sa bilis na 103.8 km per hour. Dahil sa tagumpay, opisyal na naiuwi ni Diaz ang dalawang Guinness World Records, ang fastest speed skateboarding on the temporary quarter pipe at ang tallest drop into a temporary quarter pipe. Ayon kay Diaz, 13 taon niya pinangarap na naturang stunt, maging ang kapwa legendary skateboarder na si Tony Hawk ay humanga sa kanyang nagawa.
Ayon pa rito, ang mga materyales na ginamit para sa temporary ramp ay gagamitin na upang makapagtayo ng dalawang bagong skate park sa Porto Alegre. Samantala sa ating balitang pangkalakalan, inaasahang muling magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading monitoring ng Means of Platts Singapore, sinabi ni Rodelio Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau, na maaring tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na antas. Sa gasolina, 1 peso and 20 centavos kada litro. Sa diesel naman, 2 pesos and 15 centavos kada litro, habang sa kerosene, 1 pesos and 75 centavos naman sa kada litro. Ayon kay Romero, ang inaasahang pagtaas bunsod ng pagluwag ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. Dagdag pa niya na nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ang mga parusang ipinataw ng United Kingdom, Estados Unidos at European Union laban sa Russia na nakakapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Samantala mga kabombo, sa palitan ng piso kontra dolyara, ang isang US dollar may katumbas ngayon na 58 pesos and 85 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa alang closing transaction noong Huwebes, at ito ay muling magbubukas sa araw ng Lunes alas 9 ng umaga. Habang sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ibang currencies, ang isang Hong Kong dollar ay may palitan na 7 pesos and 59 centavos. Singapore dollar may katumbas naman na 45 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ay 15 pesos and 73 centavos. Habang ang euro ay may palitan na 68 pesos and 46 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang palakasan, tinambakan ng Oklahoma City Thunder ang Washington Wizards at ibinulsa ang ika-6 na panalo ngayong season sa score na 127-108. Ang defending champion na ang unang team ngayong season na nakagawa ng 6 na malinis na pagkapanalo kasunod ng dominanteng panalo laban sa Washington. Bumida muli sa panalo ng Thunder ang all-around point guard ng koponan na si Shea Gilgeous-Alexander na kumamada ng 31 points at 7 assists. Nagawa ni Shea na ipasok ang 6 na free throws mula sa 6 na iginawad sa kanya sa kabuuan ng laban. Nagpakita rin ng impresibong opensa ang dalawang bench na sina AJ Michela at Isaiah Joe na kapagumawa ng tiga 20 puntos. Sa dominanteng panalo ng Thunder, hawak nito ang lead sa pagtatapos ng bawat quarter sa kabila ng pagpupumilit ng Wizard na maungusan na ang 2025 NBA champion. Samantala, ang pagkatalo ng Wizards ay nalimitahan lamang ng 19 points ang shooter na si CJ McCollum, habang 6 na puntos lamang ang nagawa ng NBA champion na si Chris Middleton. Samantala sa ating balitang showbiz, ibinahagi ng komedyante at aktres na si Ai de las Alas na kanyang pinawalang bisa ang petisyon para sa green card ng kanyang dating asawa na si Gerald Sibayan matapos ang kanilang hiwalayan. Sa isang panayam, sinabi ng komedyante na ito'y bahagi ng kanyang paraan para mag-move on mula sa relasyon. Ayon kay Ai na bagamat una, nag-aalangan siyang i-revoke ang petisyon, ay napagdesisyon na ito bilang hakbang para sa kanyang sariling paghilom at hindi bilang pagganti. Ipinahagi niya na ang pag-revoke ng green card ay kasabay ng kanyang pag-file ng divorce. At sa ngayon, wala na si Gerald sa ilalim ng kanyang petisyon. Samantala, inamin ng aktres na patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng lungkot paminsan-minsan, ngunit nasa proseso na siya ng pag-move on at nananatiling positibo sa buhay. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Mga kabombo, ating alamin ang lagay ng panahon na sa oras na ito natin ng ating weather reporter na si Bombo Justin Ramos. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Justin. Mga kabombo, narito ang ating ulat panahon sa oras na ito. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ang Northeast Monsoon naman ang nakakaapekto sa Extreme Northern Luzon. Nakakaranas naman ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Canlurang Visayas, Negros Island Region at Lanao del Norte, dulot ng ITCZ.
Sa mga lalawigan naman ng Cagayan, Isabela at Aurora ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, dulot naman yan ng shear line. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan ay nakakaranas din ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na dulot naman ng localized thunderstorm. Samantala mga kabombo, sumikat ang araw kaninang alas 5:56 ng umaga habang inaasahan namang lulubog ito mamayang alas 5:29 ng hapon. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. Habang sa lungsod ng Baguio ay nakakaranas ng maulap din na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 18 hanggang 26 degrees Celsius. Samantala mga kabombo, sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Cebu ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng Iloilo ay nakakaranas ng bahagya maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabombo, sa bahagi ng Mindanao, ang lungsod ng Davao ay nakakaranas ng bahagya maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Habang ang lungsod ng General Santos ay nakakaranas ng parehas na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Mga kabombo, yan na muna ang ating ulat panahon sa oras na ito. Paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi po tayo magdala ng panangga panlaban sa init at ulan. At laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Huwag galing maging updated upang ang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Yung po nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito. Mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos sa ating munang balikan na naging ulo ng ating mga balita sa ating top story, US at Pilipinas sa bumuo ng task force para tugunan na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sa ating balitang lokal, Office of the Civil Defense Region 1 nakaalerto para sa undas ngayong taon na publiko pinaalalahan ng magplano at mag-ingat sa biyahe. Sa ating balitang pambansa, pagbubukas ng opisina ng Social Security System at pagtatayo ng bagong Philippine Consulate General sa South Korea, inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. Sa balitang ibayong dagat, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung nga pinagtibay ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. Sa balitang espesyal, Brazilian skateboarder tumalo na mula sa 22-story building gamit ang skateboard. Sa balitang pangkalakasan, Oklahoma City Thunder ibinulsa ang ika-6 na panalo ngayong season matapos tambakan ang Washington Wizards. At sa ating Bombo News Analysis, Senator Chis Escudero, kapani-paniwala ba nga pinakamahirap sa lahat ng mga senador? Mga kabombo, maaring tutukan na ang mga kaganapan at update sa mga latest na pangyayari sa pamamagitan ng ating impilan, ang Bombo Radyo Dagupan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 54 na araw bago sumapit ang Pasko. Sumainyo ang Bombo News and Views sa morning edition ngayong araw ng Sabado, Nobyembre 1, taong 2025. At kami ang inaging matagapag-balita. Bombo Justin Fantanilla Rosete. At Bombo Framis Sabado. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 24 na mga senador ng 20th Congress ang kasalukuyang naglabas na ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nangunguna rito si Senator Mark Villar
na may 1.3 billion pesos na kabuang yaman, walang idineklarang utang o liabilities. Habang si dating Senate President Chis Escudero naman ang naitalang pinakamahirap sa mga nagpakita na ng SALN na umaabot sa 18,840,082 pesos ang kabuang yaman nito. Gayunpaman, naharap pa rin si Escudero sa controversial na issue na pagkakasangkot nito sa mga kontratista ng flood control projects nang tumatanggap umano siya ng milyong-milyong election campaign donation mula sa mga ito. Ang mababang SALN ba ang magpapa-absuelto sa kanya? Maaring makatulong subalit hindi ito ang magiging gateway nito para makaalis sa mabigat na issue. Hindi naman ito agad paniniwalaan ng mga netizens at nagmala-investigador muli ang mga ito. Sa kanilang pagbusisi, muli nilang nahalungkat ang naging regalo nito sa kanyang asawa na si Heart Evangelista, isang malaking Paraiba tourmaline ring na di umano'y nagkakalagang 57 million pesos. Nagbukas naman ito ng pagdududa sa publiko sapagkat hindi naman sumasapat ang ipinakitang net worth nito sa engrandeng regalo sa asawa nito. Subalit, to be fair, hindi pa ito sapat para sabihin na kabilang si Escudero sa mga tiwaling opisyal ng bansa. Gayunpaman, ang dapat lamang dinggin ng ombudsman ay ang pagdududa ng taong bayan at tiyakin na makatotohanan ng mga ipinapakitang SALN ng mga senador. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Ito si Bombo Marian Esmeralda and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!